Mga loves, I'm back. May kasabihan na ang bawat ginagawa natin ay may kapalit. Ang kabutihan ay bumabalik at ganun din ang hindi magandang gawain. Naniniwala ako na ang taong marunong tumupad sa pangako at magbayad ng utang ay mas pinagpapala sa buhay. Sir, do you own this castle? Hell yeah. Ngayon, samahan niyo ako sa isang maikling paglalakbay sa Lake Bled Castle sa bansang Slovenia. Ang Lake Bled Castle ay isa sa pinakamatandang kastilyo sa Slovenia. Itinayo ito mahigit sa 1,000 taon na ang nakalipas at unang nabanggit sa kasaysayan noong taong 1011. Makikita ito sa tuktok ng mataas na bangin na nakatanaw sa napakagandang Lake Bled. Noong unang panahon, nagsilbi itong tanggulan laban sa mga mananakop at tahanan ng mga pinuno. Hanggang sa ngayon, nananatili itong simbolo ng kasaysayan, katatagan at kagandahan ng Slovenia. Habang naglalakad ka sa loob ng kastilyo para kang bumabalik sa nakaraan. Sa loob ng castle, meron silang cafe dito na pwede kang tumambay habang ini-enjoy mo ang view ng Lake Bled. Siyempre mga loves, huwag natin kalimutang tikman yung famous Slovenian dessert na yung Bled Cream Cake. At dahil nga famous ito sa Slovenia, dapat nating tikman. Ayan nga, at naubos agad ni William dahil napakasarap. Sa castle na yan mga loves, makikita ang makakapal na pader, lumang kapilya, museo at napakagandang tanawin ng lawa at mga bundok. Maraming turista ang bumibisita rito hindi lang para sa ganda ng lugar kundi para maramdaman din ang kasaysayan nito. Pero habang nakatingin ako sa napakagandang tanawin may naisip akong kwento. Kwento tungkol sa isang taong mahilig mangutang. Sa umpisa, mabait siya at nangakong magbayad agad pero nang dumating ang oras ng bayaran, palagi siyang may dahilan. Sa susunod na lang ang lagi niyang sinasabi hanggang sa nasanay na siyang hindi magbayad. Unti-unti na ding nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Nawalan siya ng mga kaibigan dahil wala nang nagtitiwala sa kanya. Nahirapan siya makahanap ng tutulong sa oras ng pangangailangan. Hindi dahil sa sinumpa siya, kundi dahil ang tiwala ng tao ay mahirap ibalik kapag nasira. Doon niya naunawaan na ang utang ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay